Good afternoon. Isa na naman po magandang hapon para mula po sa Appraise Church. Kumusta na po kayo? Ito na ho ang ating ika-4 na linggo since our lockdown. Dalangin po namin na nasa maayos po kayong kondisyon. Alam ko po na napakahirap na ang ating kondisyon ngayon. Hindi tayo makalabas. First and foremost, hindi tayo makatrabaho. Minsan ang pakiramdam natin para tayong nasa isang dilubyo, or sa Ingles, ang tawagan natin we're in the midst of a storm. Parang may bagyo sa buhay natin. At pag may mga bagyo sa buhay natin, lahat po tayo ay nahihirapan. Kumusta naman ang pag-cope up natin sa bagyo na dinadaanan natin? Kahapon, I was talking to some of our church members and kinukumusta namin ang kanilang kalagayan. Nagpupuri po ako sa Panginoon at napakaganda naman po ng resulta. Dalangin ko po na bawat isang miyembro or kahit po kayo na nakikinig ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Sama-sama po tayo na dumadaan sa bagyo na hinaharap natin ngayon. Pare-pareho po tayong nananalangin na lahat po tayo ay makalusot ng matiwasay sa bagyong ito. Speaking of bagyo, ang mga disipulo po ni Kristo ay dumaan din po ng bagyo. Gusto kong pag-usapan po natin yan. Usapang bagyo po. Alam ko po summer ngayon, pero usapang bagyo. Diba? Basahin po natin sa Mateo Kapitulo 8, Matthew chapter 8 po, verse 23 and 27. Ito pong storyang ito, meron po sa Matthew, meron sa Mark, meron sa Luke. Pero gusto ko pong basahin natin sa Matthew. And we'll be checking some excerpts in the book of Mark as well. Basahin po natin, Matthew chapter 8, verse 23. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. Let's take note of that. Jesus was sleeping during that time. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us. We're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obeyed him." In a similar phrase po, in a similar passage po, verse 25 po, in the book of Mark, anong sabi doon? Mark chapter 4, verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said, "Teacher, don't you care if we drown?" Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa inyo. Panginoon, tunay nga po na isa pong dilubyo ang aming hinaharap. Pero Panginoon, kasama ka namin na humaharap sa dilubyong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong presensya. Hawakan mo po ang aming kamay at naway sa aming pag-aaral ng iyong salita ay makita namin, Panginoon, ang iyong presensya, pagmamahal at ang iyong kamay na nakayakap sa amin. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. We thank you so much, dear Father, for all of this. And all of this we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Nakita po natin sa ating binasa, ang mga disipulo po ni Kristo ay kasama niya at sumunod po sa kanya itong mga ito nang sumampa po siya sa isang bangka. At sa pagsampa niya rito, sila po ay tumuwid ng Sea of Galilee. Inabot po sila doon ng bagyo. At nung inabot sila doon ng bagyo, nataranta po ang mga disipulo.
Ngayon makikita po natin na habang bumabagyo, napakalakas po ng mga alon. Yung mga alon po mas mataas pa dun sa bangka. Kumbaga parang nilalamon na ng mga alon yung bangka. At sa ganitong sitwasyon, natutulog po ang ating Panginoong Hesukristo. Nataranta po ang mga apostol at sinabi nila, Panginoon, gumising ka, wala ka bang pakialam? Mamamatay na kami. Dito po nagising ang Panginoon. Sinabi niya po sa kanila, napakaliit naman ang pananampalataya niyo. Kinalma ng Panginoon ang unos o ang bagyo. At pagkatapos nito ay namangha ang mga disipulo at sinabi na, anong klaseng tao ba ang kasama natin? Anong klaseng tao ba ito? Ultimong bagyo sumusunod sa kanya. Dito po sa passage na to, mapapansin po natin na ang bagyo po sa buhay ng tao, dumarating yan kahit Kristiyano ka, kahit sumusunod ka kay Kristo, meron at merong bagyo. Alam mo, minsan meron tayong mentalidad, porket Kristiyano ka, hindi ka dapat dumadaan sa bagyo. Mali po yan. Hindi po totoo yan. Minsan nga po, actually kadalasan, pakiramdam po natin, pag Kristiyano ka, mas madalas ang salang mo sa bagyo. Hindi po nawawala ang bagyo sa buhay. Regardless kung Kristiyano ka, kung anong denominasyon ka, meron at meron kang sasalangan na bagyo. And minsan, mas matindi pa yung bagyo na sinasalangan mo bilang isang Kristiyano kaysa dun sa mga hindi mananampalataya. Hindi po seguridad ang pagiging Kristiyano na hindi magkakaroon ng dilubyo sa buhay mo, sa buhay natin. Meron at meron pong dilubyo. Tandaan natin, being a Christian doesn't guarantee you will not have storms in your life. Magkakaroon at magkakaroon po yan. And being followers of Christ, meron pong dilubyong hinarap tong mga apostol na to. Literal po, na dilubyo. Now, mapapansin nyo rin po ang sabi dun sa binasa natin. Suddenly, a furious storm came up. Suddenly, biglaan, walang buwelo. Alam niyo po, itong COVID-19, may buwelo po to. Last year pa to Dahan-dahan pong gumapang to sa mundo. Pero yung pinag-uusapan po natin dito, biglaan. May mga problema, may mga delubyo na darating sa buhay natin na bigla ang sasalpak sa atin. Wala pong buwelo yan. Siguro itong COVID-19 sa buhay nyo parang biglaan. Naintindihan po natin yan. Ngayon, hinaharap na natin siya. Minsan magugulat tayo. Darating sa buhay natin, hindi tayo naka-ready. I was reading an article just the other day. May mga tao na nagrereklamo na dapat asikasuhin sila ng gobyerno dahil wala silang ipon, wala silang naitabi, wala silang trabaho. Naintindihan po natin yan na marami sa atin were caught unaware nung dumating yung COVID-19. Ito yung mga panahon na pag sinabi mong dapat meron kang ipon, wala kang ipon. Kasama po kaming mag-asawa na naapektuhan ng COVID-19. May mga kliyente po kami na nawala. At sa totoo lang po, apektado kami sa mga kinikita. Pero may mga kasama po tayo na mas matindi dahil totally nawalan sila ng trabaho. Doon po sa nabasa ko, sana po hindi ako maka-offend, sinasabi niya doon, hindi po kasalanan ng mga tao na may ipon, hindi po kasalanan ng mga tao na nananatiling may trabaho, na meron silang trabaho at may ipon sila at may kinakain sila. Huwag po kayo managhili. Totoo po yan. Kasi sa buhay nila, pinili nila na mag-ipon.
bago po dumating tong COVID-19, pinili po nila na maghanda regardless kung ano yung problema. And ito po yung mga tao na nagsipag. Ano po ibig sabihin? Nag-ipon, nagsipag, na, nagkamal ng salapi, hindi dahil sa anumang rason, pero pinili nila na magsipag sa lahat ng bagay. Kaya hanggang ngayon may trabaho sila, hanggang ngayon may kinikita sila, or nawalan man sila ng trabaho, meron silang ipon. Ngayon, hindi ko alam kung bakit walang ipon yung iba. Kanya-kanya pong rason yan. Pero sana wag po tayong managhili dun sa mga tao na merong ipon, na nakabuelo. Wala po silang kasalanan. Wala po. Biglaan man po ang dating ng dilubyo sa buhay natin. Tandaan niyo po, nung dumating po itong dilubyo sa mga apostol, kasama po nila ang Panginoong Hesukristo. At katulad natin, biglaan man pong dumating ang dilubyo na to, kasama pa rin natin ang Panginoong Hesukristo. Hindi po nawawala. Ngayon, itong mga dilubyo na to, minsan, grabe. Ang sabi doon sa binasa natin, suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. As in, ibig sabihin, yung bangka ay nilalamon na ng alon. Ibig sabihin, itong mga dilubyo na to are fierce, matitindi po. Nung dumating ang COVID-19, hindi lang po yan sakit. Hindi lang po yun ang kinakatakutan natin. Nawalan tayo ng pagkain, nawalan tayo ng trabaho. At kasama po niyan, nako, iba-ibang problema. Kaya nga maraming tao po ang natataranta. Yung magkaroon lang kayo ng isa sa komunidad, sigurado wala na pong lalabas yan. Kaya paalala ho uli, wag po sana tayong lumabas ng bahay. Manatili po tayo sa bahay. Napaka-fierce po ng resulta ng COVID-19. Napaka-fierce po ng mga dilubyo na minsan humahampas po sa atin bilang isang Kristiyano. Ang nakakapagtaka lang po doon sa last part ng verse na yon, ang nakalagay doon, Jesus was sleeping. Sa kalagitnaan nitong mga dilubyong ito, minsan iniisip natin, Panginoon, bakit parang wala ka? Bakit parang wala doon ang Panginoon? Naisip po ba natin yun minsan? Habang dumadaan, bakit inalaw ng Panginoon? Bakit hinayaan ng Panginoong mangyari to? Diba? Hindi ko po sasabihin sa inyo kung anong dahilan. It is yet to be seen. Maring yung iba sa inyo nakikita na yung dahilan sa buhay nila in a personal level. Tulad nga ng sabi ko kanina, siguro wake up call kasi hindi tayo nagsipag. Wake up call. Kaya inalaw ng Panginoon ng mga bagay nito kasi hindi tayo nag-ipon. And honestly, kahit kami mag-asawa, it's a wake up call for us. Bakit po? Wala rin po kaming ipon eh. Diba? Wake up call po sa amin yan. So pwede kong sabihin na inalaw ng Panginoon sa buhay namin, personal po, hindi po ako nandadamay, yung mga ganitong problema dahil hindi kami naghahanda. It's not good stewardship. Diba? Mali po kami doon. So, isa lang yon sa mga rason na pwedeng sabihin. Sa inyo po, kayo lang po ang makakapagsabi niyan. Pero, dun sa nararamdaman natin na parang walang pakialam ang Panginoon o parang natutulog ang Diyos, ito po lagi ko pong sinasabi, lagi ko pong ginagamit na object lesson. Ang Panginoon po, pag dumadaan po tayo sa isang matinding pagsubok, wala pong pinagkaiba yan sa examination day na ang teacher po ay tahimik lang sa isang sulok. Minsan lumalabas pa. Saan po naman ba kayo nakakita ng exam na panay ang salita, panay ang lapit, panay ang kalabit,
ng nagpapa-exam. Wala po, di ba? Examination nga eh. Ganon din po ang nangyayari dito. It's an examination. So, dito palang pinakita ng Panginoon na pag dumaan po ang mga apostol sa isang dilubyo, it doesn't necessarily mean na nakadilat ang mata niya at nakatingin sa inyo at nagsasalitang, "Hi." Pwedeng tahimik po siya sa isang lugar. Pero tandaan niyo po, hindi po siya umalis sa tabi ng mga apostol. Mga kaibigan, maaaring dilubyo yung pinagdadaanan natin. Maaaring malaking bagyo yung pinagdadaanan natin. Maaaring marami kang problemang pinagdadaanan ngayon bunga ng COVID-19. Pero itong sinasabi ko sa iyo, this is one thing I could guarantee you. The Lord never left you. Hindi ka niya iniwan at hindi ka niya iiwanan. Maaring tahimik siya. Maaring nandiyan lang siya, tinitignan niya kung anong reaksyon mo, anong kilos mo, pero hindi ka niya iiwanan. Hindi po siya aalis sa tabi mo. Ito po ang tanong. Nabanggit ko po, maaaring inoobserbahan niya ang kilos niyo. Bakit? Bakit importante yun? Bakit? Kasi yung sitwasyon na to, yung mga ganitong pagkakataon, normally, lumalabas po ang pinakapangit na ugali natin. It brings out the worst in us. Alam mo, hindi mo naman makikita ang pangit na ugali ng tao. Hindi mo makikita ang tunay na ugali ng tao. Pag maayos ang panahon, parang Pasko, di ba? Lahat may pera, lahat may kinikita, lahat halos may bagong damit, di ba? Mahal man yan o mura. Okay lahat ng tao eh. So ang makikita mo, the best in everyone. Pero kapag may malalim na problema, katulad ng COVID-19, makikita mo kaagad kung ano yung pangit na ugali ng tao. Magmula sa ating liderato, sa mga leaders natin, sa national, sa local, hanggang sa mga tao, lumalabas yan. Kaya huwag tayong pintas ng pintas. Di ba? Yung iba sa atin, pinipintasan natin ang presidente natin, pinipintasan natin si mayor, pinipintasan natin si kapitan, pinipintasan natin ang presidente ng homeowners. Wala pong taong perpekto, pero sila po ang nakaposisyon dyan. At ang sabi ng Biblia, kalooban ng Panginoon na sila ang nandiyan dyan. Pastor, bakit naman kasi ganito ang ginagawa nila? Mali yung ganito, mali yung ganyan. Hindi natin alam kung bakit sila nagkakamali. Ito ba ang tanong ko? Kung ikaw ba ang nakapwesto dyan, sa tingin mo, tama yung gagawin mo? Kalooban po ng Panginoon na nandiyan sila. Ang magagawa po natin, manalangin. Ipanalangin natin sila. Dahil hindi mo alam, baka kung ikaw ang nakapwesto dyan, mas malala pa ang ginawa mo. Huwag po tayong pintas ng pintas. Nakita rin po natin dahil sa COVID-19, may mga tao na nag-hoarding. Diba? Hindi ko po alam kung lately nagpupunta kayo sa mga supermarket, makakakita po kayo ng mga tao na kung maglagay ng mamili, grabe. Diba? Parang mauubusan. No comment tayo dyan. Desisyon nila yon. Pero kahit paano, merong kurot kang nararamdaman sa puso mo, di ba? Tapos may makikita kayo sa inyong komunidad, ang mga tao mainit ang ulo. Bakit? Hindi nakakalabas ng bahay. Ang mga bata, agitated. Di ba? Parang mas lalo silang pasaway. Bakit hindi nakakalabas ng bahay? Lalo na pag tinanggalan mo ng internet yan. Lalo na. Alam mo, buti na lang nabuhay tayo sa isang panahon na merong internet, merong TV na mas maraming channels,
may Netflix. Kung hindi, siguro ang hirap lalo magstay sa bahay. Alam niyo ba nung panahon namin, nung bata po kami, meron lang sigurong 4 na channel. Ngayon, ilang channel, ilang daan ng channel sa TV. Ang dami mong pagpipilian. Ang mga pelikula nasa TV lang. Hindi mo kailangan pumunta ng sinihan. Nung panahon namin, kailangan mo pang pumunta ng sinihan. Kailangan mo pang magrenta ng VHS tape. Siguro sabi niyo, ano pa pinagsasabi nitong si Pastor? Anong VHS? Ganun na po ako katanda. Pasensya na po. Mapalad po kayo. At nangyari itong panahon na to na marami kayong pwedeng paglibangan sa bahay. Last Sunday, pinag-usapan po natin yan. Libangin natin ang sarili natin habang nasa bahay tayo. Dahil pag sobra-sobrang nakafocus tayo sa problema, lumalabas po ang masama nating ugali. Diba? Makikita mo yan sa kapitbahay o even sa kapwa Kristiyano nyo. Diba? Dalangin ko lang, mga kapatid, yung ating bibig, medyo isara natin ng konti. Hindi po nakakatulong yan. Hindi po nakakatulong. Huwag po tayong mapanghusga. Napakasamang ugali po niyan, lalo na sa kapwa mo Kristiyano. Diba? Hindi mo naman kahit nakita mo nang lumaki yan sa paligid mo, hindi mo naman kaano-ano yan eh. Huwag mong husgahan. Hindi mo, anong ibig ko sabihin hindi mo kaano-ano? Hindi mo alam ang likaw ng bituka niyan. Kung nakikita mo na mali yung ginagawa ng kapwa mo Kristiyano, una, ipanalangin mo. Pangalawa, kung may balak kang pagsabihan, gawin mo ito sa isang maayos na paraan. Huwag mong babasagin. Di ba? Huwag mong babasagin. Hindi makikinig sa iyo yan. Gawin ko na lang example yung sarili ko. Diba sabihin nyo, pastor, ikaw nang babasag ka. Ginagawa ko siya sa isang paraan na either may pagmamahal o matatawa ka. Pero sa dulo nun, maiintindihan mo. Ikaw ba, pag sinisita mo yung kapatid mo sa Panginoon, naiintindihan ka? Sa paraan ba na nararamdaman niya yung pagmamahal mo? Sa paraan ba na matatawa siya at marirealize niya na tama siya? O sa paraan na maiinis siya sa'yo na ayaw ka na niyang pakinggan? Pag yung ikatlo, huwag ka na magsalita. Baguhin mo. Kung gusto mo, hindi mo talaga matiis, gusto mong sitahin yung tao, gawin mo sa isang maayos na paraan. Now, mga kapatid, napakahirap po na kontrolin ang ating ugali sa isang sitwasyon na napakainit. Kaya kailangan po nating manalangin palagi. Diba? Katulad po ng mga apostol dito, they were in the worst situation na ang iniisip nila, yung buhay nila. Basahin po natin sa book of Mark, chapter 4, verse 38, ang sabi doon, Jesus was in the stern sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Ang akala po ng mga apostol, walang pakialam ang Panginoon sa kanila kahit mamatay sila. Minsan ganun ang iniisip natin. Naku, wala nang pakialam ang Panginoon. Lumalabas ang masama na ating ugali. We are so conscious about our life. Well, that's a normal reaction. Diba? Magugutom ang pamilya ko. Anong gagawin ko? That's why we're disobeying the law. That's why we're trying to hoard food. Nag-hoarding tayo. Nagdadamot tayo. Marami tayong ginagawa na hindi maganda dahil gusto natin mabuhay. Self-survival. Hindi po tama yun. Hindi po tama yun. Dahil po, meron po tayong kasamang Kristo. Meron po tayong Kristo sa puso natin. That is plain selfishness.
Ano po nangyari? Naging learning moment po. Ibig sabihin, itong sitwasyon na 'to, itong bagyo na 'to na dumating sa buhay ng mga apostol ay ginamit ng Panginoong Hesukristo upang maituro ang isang bagay sa kanila. Ano po 'yun? Unang-una ang sama po ng ang sama po ng ugali natin. Seriously, we realize kung ano po ang kahinaan natin. Ang nakalagay doon, in verse 26, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "O you of little faith, why are you so afraid?" Natatakot po tayo. Fear might be a natural reaction. Pero when you're afraid, and you're beside the Lord Jesus Christ, mantakin nyo, no? Siguro sabi nyo, siguro kung katabi ko ang Panginoon, hindi ako matatakot. Hindi po. Itong mga apostol na to, kasama nila araw-araw ang Panginoong Hesukristo, pero natatakot pa rin sila. It brings out the worst in us and it shows our weakness. We are afraid. Isuko natin sa Panginoon yan. Natatakot tayo, baka bukas wala na tayong kakainin. Natatakot tayo kasi wala na tayong kinikita. Natatakot tayo kasi baka mawalan tayo ng trabaho o wala na tayong trabaho. Alam niyo po, kahapon tuwang-tuwa kami, nagpupuri kami sa Panginoon. Bakit? Yung anak po namin, tinawagan po nung kanyang boss at sinabing, pwede ka bang mag-work at home? Hindi po namin pinapakailaman ang pera ng anak namin. Policy na po naming mag-asawa yon. Na pag pera ng anak namin, gusto namin ma-enjoy niya yung pera niya. Pero nagpupuri kami dahil pinakita ng Panginoon sa anak namin na magkakaroon siya ng trabaho at masusustain niya yung buhay niya. Pero matagal pong naghintay yung anak namin. Ganon din tayo. Tinuturuan tayo ng leksyon ng Panginoon kaya huwag kang matakot. Hindi mawawala yung trabaho mo or magkakaroon ka ng ibang pagkakakitaan. Hindi ka magugutom. Ibibigay ng Panginoon yan. Hindi mo alam kung saan manggagaling, pero ipapakita sa iyo ng Panginoon na magbibigay siya sa iyo ng kakainin mo. Ito ang panahon ng milagro. Marami pong milagro ang mangyayari sa buhay natin ngayon. Tumayo ang Panginoon, He rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Milagro po. Tanong po, nakikita po ba natin ang masamang ugali natin sa panahon na ito? Nakikita po ba natin ang kahinaan natin sa panahon na to? Kung nakikita natin, isuko natin sa Panginoon. Dahil itong panahon na to, makikita po natin ang kalakasan ng Panginoon. Dito po, sa binasa natin, ipinaalala ng Panginoon sa kanila kung sino siya. Diba? Sabi niya, "Oh, ye of little faith." Tapos nirebuke niya yung dagat, nirebuke niya ang langit na wala ang bagyo. Pinakita niya sa mga apostol niya kung ano yung kalakasan niya, yung power niya. Siguro kung tayo nandoon, talo pa natin yung sinampal. Natauhan yung mga apostol. They were reminded of His strength. Anong sabi nila? The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him." Minsan, actually madalas nakakalimutan natin kung paano tayo pinangalagaan ng Panginoon. Ilang problema, ilang bagyo na ba ang pinagdaanan natin? Nagkulang po ba ang Panginoon? Kung naging tapat po ang Panginoon noon, magiging tapat po siya ngayon. At magiging tapat rin po siya sa darating na panahon. Hindi po nagkukulang ang Panginoon.
Bigyan ko po kayo ng example. Ito pong darating na, hindi ko po sigurado kung itong darating na mga linggo, antabayanan niyo po sa tulong po ng ating mga kaibigan sa Kapitbahayan International, sa pangunguna po ni Pastor Alex Baxter, magdadala sila ng kaunting tulong sa inyo. Hindi po karamihan yon, limitado yon, pero may konting tulong po silang darating sa inyo. Inuulit ko po, sa pangunguna po ni Alex Baxter, itinawag ko na po yan kay Kapitan. Tutulong rin po sila, Kapitan. May kaunting tulong, kaunti lang naman, na darating po sa inyo. Hindi po nagkukulang ang Panginoon. Meron at merong paraan na gagawin ng Panginoon para tulungan tayo. Mga kapatid, hindi lang po ako ang may storya. Hindi lang po ako ang may kwento kung paano ang Panginoon ay tumulong sa buhay natin. Kayo rin po meron. Kailangan lang nating maalala. Dumaan ka sa bagyo, namatayan ka, pinabayaan ka ba ng Panginoon? Hindi, di ba? Hindi. Nahirapan ka nung may sakit, nung namatay, nahirapan ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera, pero nakaraos ka, di ba? Wala kang trabaho ngayon, pero kumakain ka. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Wala pong anak ang Panginoon na pinabayaan niya. Kailangan lang po nating matutong manampalataya. Tandaan po natin, bilang anak ng Panginoon, hindi po tayo exempted sa bagyo, pero hindi, never ever niya tayo pababayaan. Manalangin po tayo. Panginoon aming Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Tunay nga po na ikaw ay tapat, tunay nga po ikaw ay mapagmahal, ikaw ay maawain. Panginoon, salamat po. Pinaalala mo po sa amin, Panginoon, na kahit dumaan po kami sa ilamang bagyo, ay hindi mo po kami pababayaan. At sa bagyong hinaharap namin ngayon, Panginoon, dalangin po namin na pagtibayin mo po ang aming pananampalataya sa inyo. Huwag hayaan na kami matakot, bagkus kumapit po. Lalo kaming kumapit sa iyo, sa iyong salita, at sa iyong mga pangako. Panginoon, dalangin ko po ang inyong mga anak na patuloy niyo po silang pagpalain, ibigay po ang kanilang mga pangangailangan, at naway sa kanilang buhay, maitaas lamang ang Panginoong Hesukristo. Muli po, nagpupuri po kami, nagpapasalamat kami. In the mighty name of Jesus Christ, Amen and Amen. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.